Magandang hapon po sa lahat ng mga kaibigan natin, mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. At siyempre, ang trabaho natin ngayon ay para to sa buong Pilipinas. At sana ay makakuha tayo ng magandang resulta sa sunod na ngating eleksyon na to sa May 12, 2025. Tanging eleksyon lamang po ang pag-asa ng Pilipinas para makalabas sa tanikala nitong kahirapan, tanikala nitong mga abuso, tanikala nitong mga politiko na walang ginagawa kundi papahirap sa bayan at kumita ng pera. Yan po ang problema natin. So ngayon, ang pag-usapan natin ay para maintindihan niyo lang kung ano nangyari sa hearing kahapon. Ako naman po ngayon ay i-dissect ko isa-isa kung ano nangyari sa hearing kahapon. Yan po. So pangunahan natin, bago tayo magsuswak doon sa tinatawag na hearing, nais ko munang bibigay ng konting pasakalye. At ang unang pasakalye natin ay gusto ko malaman ninyo kung ano ba yung mga counts o mga kaso na inihanda ng International Criminal Court prosecutors laban kay Ginoong Duterte. Ito po yun. So kung nakikita nyo, yan na po yan. Basahin ko isa-isa. Count 1. Yung count 1 po ay tungkol po ito sa mga pinatay doon sa Davao City. Mula sa panahon na siya ay naging mayor doon. At ito ay pasok pa rin sa Article 7, Paragraph 1, Subparagraph A ng Rome Statute, na kung saan ang tinitingnan ay 19 na patay. Ibig sabihin, ito lamang po ang nadokumento ng ating International Criminal Court. 19 lang. Sa daming pinatay, libo-libo, 19 lang ang kanilang nadokumento. Sa aspeto ng pagpatay, na pinatay ng mga DDS. Ang ayon dito, ito ay incident number 1. So, at saka incident number 1 to 5 pala yan, saka incident number 7 to 10. Sa gitna ng taong 2013 at hanggang sa taong 2016, June 2016. Sa count 2 ay pagtutorture sa Davao City nung mayor pa si Rodrigo Roa Duterte, na ang pagtutorture ay ginawa ko noon ng DDS o Davao Death Squad. At ito ay labag din sa Artikulo 7, Paragraph 1, Subparagraph 8 ng Rome Statute, na kung saan 4 na victim sa Incident 1 at Incident 6 sa 2013 at saka 2014. Count 3, rape daw na nangyari sa Davao City nung panahong mayor pa si Digong Duterte. Kontra pa ito sa Article 7, Paragraph 1, Subparagraph G ng Rome Statute. Pero redacted lang, hindi natin nababasa kung anong buong mga pangyayari. Ang Incident 1 ay nangyari daw sa 2013. Count 4, murder ng high-value targets noong siya ay presidente na siya. At ito ay nilagay sa grupo ng mga kasalanang tinawag, kasalanan sa Article 7, Paragraph 1, Subparagraph A ng Rome Statute, na kung saan 6 na biktima sa Incident 12, 14 at 17 na nangyari noong August 2016 hanggat July 2017. Count number 5, mga patayan sa barangay clearance operation nung siya presidente na nangyari at ito'y labag sa Artikulo 7, Paragraph 1, sa Paragraph A ng Rome Statute, na kung saan 20 po ang biktima. So, incident 11, incidents 12, 13, incidents 15,
Incident 16, Incident 18, Incident 31, 18 to 31. So 15 to 16. So nangyari po ito mula noong October 2016 hanggang 2018. Habang itong aplikasyon nila ayon sa prosecutor ay nagre-refer sa mga insidente na nangyari sa loob ng 1 November 2011. The prosecution only seeks an arrest warrant in relation to crimes which occurred within the temporal jurisdiction of the investigation as authorized by the pre-trial chamber. So, ibig sabihin, ladies and gentlemen, ang nangyari po sa kasong ito, narinig natin maraming pinatay. Hanggang 30,000 at 6,000 rito yung inamin ng pulis na nangyari. Pero nagtunghayan natin sa actual case na hinawakan na kinakaso ng International Criminal Court laban sa kay Duterte ay kukunti lamang, ilang kaso lamang. So ito po ay nagpapatunay na talagang sadyang mahirap mag-imbestiga. Pag mag-imbestiga nito sa panahon nito kasi unang-una maraming hadlang. So iyan po ang nangyari. So Bobby Maso, good afternoon. Automatic. Ba't nanghingi ka pa ng campaign fund? Para sa akin, pagsasampa ng kaso po. Pero kung magbigay ka, okay naman. Pero kung hindi ka pa magbibigay, ay okay lang naman. Kampanya ko yun sa adikain ko. Hindi pagilang pa ko yung senador po. Okay? So, big relator. Toto, akala ko para sa rule of law ka. Kaya pala ikaw na disbar. Rule of law naman ako . Ang problema sa inyo, ang definition kasi ng rule of law nyo, basta kontra Duterte, rule of law. Yan ang mali po. Tanggalin niyo po sa utak niyo yan. Mali po kayo. Kung anong rule of law, kung anong batas, sundin natin. Ha? Ganun lang po kasimple. Kaya, pasensya na, hindi po ako maniwala sa inyo. Gusto niyo mangyari. Rule of law kung kontra ka kay Duterte. Rule of law kung pabor ka kay BBM. Anong klaseng definition yan? Anong klaseng kahulugan? Hindi ka Pilipino kung pag ganun ka. You are nothing but a shit. Pasensya na. Dapat kung ano batas, sundin natin. Kung ano pangyayari, yan sundin natin. Wala po akong pakialam niyo kung anong iyang opinion mo. Nirespeto ko lang opinion niya. Pero siyempre, tao lamang tayo. Kaya tirador, bago na ako ngayon tirador. Wala akong pakialam kung kanisino matatamaan, si Duterte ba o si Marcos. Ang rule of law po ay hindi maka-Duterte, hindi kontra Duterte, hindi para kay BBM. Anong klaseng rule of law? Hindi mo ba alam ang ibig sabihin ng rule of law? Ang rule of law ay paghahari ng batas. Hindi paghahari ni BBM. Hindi paghahari ni Duterte. Anong klaseng definition mo yung big relator? Yung sino ka man, hindi ko kita kilala, pero nasa iyo yan. Kung galit ka na sa akin, okay lang, no problem. Naggagalit lang ako dito para gusto ko lang mababagong isip ninyo. Magiging patas kayo sa pagtingin ng mga lahat ng mga pangyayari. Kaya nga, sa patas ko nga paningin, bawal ang pag-aristo. Nagiging bawal dahil hindi nila ginamit ang korte. Ang simple lang yun. Pwede naman sila mag-apply ng warrant, search warrant sa korte. Gamit ang warrant of arrest ng ICC, punta sila sa kahit sa Pasay o di kaya sa Pasay RTC o kahit siyanong RTC sila mag-apply sa Manila RTC. Para bigyan sila ng korte ng Manila o korte ng Pasay ng warrant of arrest. Iyon ang gamitin na pag-aresto kay Duterte. Hindi yung ICC. Kabastusan. Una, ulitin ko lang muna to. Ang tanging otorisado na warrant of arrest sa Pilipinas ay yung warrant of arrest lamang na pinalabas ng Korte ng Pilipinas, hindi yung Korte ng ICC. Okay? Ang exemption, ang pinalabas na warrant of arrest ng House of Representatives at saka Senate of the Philippines. Yun lamang po. Wala nang iba. Ang warrant of arrest ng ICC ay hindi mo siya mahuli dito sa Pilipinas. Sa ibang lugar, pwede. Pero dito sa Pilipinas, hindi pwede. At mas lalo pa na humiwalay daw kuno ang Pilipinas sa ICC at ayaw tanggapin ni Bongbong Marcos na under tayo ng ICC. Tapos ayaw, ngayon, kabaliktaran, katraidoran. Hindi lang ito magnanakaw, mga traidor pa eh.
Ang tama lang po na batas dapat ginawa nila ay nag-apply sila ng search warrant of arrest sa RTC natin. Mamili siya sa dami ng RTC natin. Kung may warrant of arrest sila, saka pwede nila arestuhin si Duterte. Kaya ang nangyari pag-aresto nyo ay grave misconduct, that is kidnapping through and through. Hindi po pwede na ang kasalanan ay gawan mo pa uli ng kasalanan para lamang makakuha ka ng katarungan. Hindi po pwede na dahil ang isang tao pumatay ng tao para makakuha ka ng katarungan, ay papatay mo rin siya. Hindi po pwede yan. Batas po yan ng mga barbado. Naintindihan mo pa, Vic Relator? Okay, dito ngayon pakinggan lang muna natin kung ano nangyari dito. Let us be fair to everybody. Ang isang krimen ay hindi nabibigyan ng katarungan dahil gumawa ka pa ng isang krimen para patayin mo yung tao na gumawa ng krimen. Yan lang ang aking puntos dyan. I am not pro Duterte. I am not against Duterte. I am not pro BBM. I am not against pro BBM. Basta wala maayos lang ginagawa. Kaya tuloy, sa totoo lang, imbes na maayos na to, imbes makonvict na maayos si Duterte, ay malamang pa to, baka manalo pa siya sa kaso on technical grounds. Dahil kung illegal ang aresto, ay sa jurisdiction, hindi mo pa siya pwede ma-acquire ang jurisdiction sa pagkatao niya. Pag illegal ang arrest, hindi mo pwede ma-convict ang tao. Yan lamang po, kaya delikado. At nung opening, pakinggan nyo mamaya, ipipresenta ko yung ano nangyari. Sa dilahad na ni Salvador Medialdia, ang kanilang depensa number 1 na kinidnap si Duterte. At ipatawag nila si Marcos sa testimonial stand. Ngayon kung lalabas, napatunayan na kinidnap, patay. Sayang man lamang ang ating criminal case. Mababaliwala lahat. Sa kasapangan nyo kasi sa kapangyarihan, gumawa kayo ng mga hindi tama eh. Kung tama, sana pagka-aresto, wala na sana tayong problema Pilipinas. Puro kayo na udyok ng pera at kapangyarihan. Pakinggan muna natin itong pakinggan na natin ngayon yung nangyari sa na hearing. Sana naman maging kayo, bukas ang isipan ninyo, naintindihan nyo lahat. Ang definition ni Vic Relator ng rule of law ay kung papatayin si Duterte. Yan lang, kasimple. Kabubuhan naman ng utak yan. Mm-hmm. Ayan, pakinggan nyo. O, i-add natin. Pakinggan nyo kung ano nangyari. Tapos every now and then, stop ko para i-explain sa inyo kung ano nangyari. Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Pumasok ang mga judges, 3 judges sa Pretrial Chamber 1. Please be seated. Veuillez vous asseoir. O, yung kalbo kagaya ko dito sa gilid, yan po ang chief ng Office of the Prosecutor, Chief si Attorney Karim Khan. Sila po ay maglilitis laban kay Duterte. Kung mapansin nyo si Duterte, wala po dyan, kundi nasa video lang, nasa kulungan siya, nasa video. Pakinggan natin. Duterte est maintenant ouverte. Je souhaite la... Good morning. Ito palang babae ito. Ito yung Chief Judge, President ng Pretrial Chamber 1. Siya po ay French. Kaya ang salita niya French. Pero kung narinig yung English, nanggagaling po yung boses na yan sa interpreter. We'd like to welcome everyone inside and outside of the courtroom. Now, before we start with today's initial appearance, I would like to remind you that the Chamber has authorised video recordings and the taking of photographs. Please go ahead.
Je vous remercie. Vous avez une... Thank you. You have 1 minute to take photographs and record videos. Merci beaucoup. Thank you very much. Court officer, could you please call the case? Thank you, Madam President. Your Honours. The situation in the Republic of the Philippines case, the prosecutor versus Mr. Rodrigo Roa Duterte. Case number ICC 0121-0125. And we are in open session. Merci beaucoup. Thank you very much. I will now ask the parties to introduce themselves, starting with the Office of the Prosecutor. Please pause before speaking and speak slowly to allow the interpreters to interpret appropriately. May I ask you to introduce yourself and to confirm whether the list of your staff that I received prior to the hearing is correct, Mr. Prosecutor? Madam President, Your Honours, good morning. The list is correct. Ito po si Prosecutor Attorney Karim Khan. Yung mga nasa kaliwa niya, yan mga assistant niya, mga deputies niya. Once again, Deputy Prosecutor Manjay Niang to my left, Trial Lawyer Edward Jeremy behind us, Trial Lawyer Robin Croft, International Cooperation Advisor Chantel Daniels, and our very able case manager, Grace Go. I'm Karim Khan, the prosecutor. Merci beaucoup. Thank you very much. I now turn to the counsel for the defense of Mr. Duterte. Yan, counsel to the defense, ang abogado ni Ginoong Duterte ay si Ginoong Salvador Medialdea. At note si Salvador Medialdea po ay hindi pa siya accredited ng International Criminal Court, pero ang presumption lang namin nito ay kung bakit siya pinagbigyan na mag-appear bilang abogado ni Ginoong Duterte ay sapagkat emergency at wala siyang ibang abogado makukuha. Pakinggan natin ang Pilipino. Mas lumabas, mas magaling pa Pilipino na abogado kaysa mga ibang lahi. As everyone can see, Mr. Duterte is present and is attending the hearing via video link. As Mr. Duterte made a long journey involving a considerable time difference, the Chamber authorized Mr. Duterte to follow the hearing at a distance. His counsel, however, is present with us in the courtroom. Thank you, counsel. Please introduce yourself. Good afternoon, Your Honors. I am Salvador C. Medialdea, counsel for Rodrigo Roa Duterte. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much, counsel. I will now introduce the chamber. By my side, we have the Judge Reine Adelaide Sophie Alapine Gansu, the Vice President of the Court, and Judge Maria del Socorres Flores Liera. I am the presiding judge of the Pretrial Chamber 1 of the Court, and my name is Julia Antoinella Mortoc. Now, I would like to speak to you, Mr. Duterte. I'm speaking French, but you are receiving interpretation of what I'm saying in English. I understand that you are at ease in the English language and that the interview yesterday at the detention center was conducted in English and that you did not deem it necessary to request interpretation into any other language during this interview. This said, I would like firstly to confirm your identity. Could you provide us with your full names, please? So ang unang tinanong, pinapakonfirma ng President ng Pretrial Chamber kung ano ba talaga pangalan ni Ginoong Duterte. Sigurista sila. Yes, Your Honor. I am Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. Merci beaucoup. Thank you very much. What is your date of birth? Again, ma'am. Hindi lang kaintindihan ko anong again. Can we request that the question be repeated? I don't think he heard it. Thank you. Repetition from the English booth. What is your date of birth? Yes, thank you very much, counsel. I was asking quite simply of Mr. Duterte what his full names were, and then I subsequently asked him what his date of birth was and what his place of birth is. Is that all right, counsel? Yes. Of course, I do. My birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte in the Philippines. Merci beaucoup. Thank you very much. As a preliminary point,
Very well. Thank you, Mr. Duterte. As a preliminary point, it is useful to clarify the nature and limited scope of this first appearance hearing. Today's hearing is neither the start of the trial, nor is it a confirmation of charges hearing. During today's hearing, no evidence will be collected or presented, and the issues of Mr. Duterte's guilt or innocence will therefore not be addressed. Okay sinabi kinlaro ng president ng pretrial chamber na yung hearing na yun sa araw na yung kahapon ay hindi para sa trial o hindi para sa pag-confirm ng akusasyon laban sa kanya. Kundi sinasabi lamang na yun, kukunin pangalan, ay kaklaruhin, at saka hanggang doon lamang. Okay, makinig tayo. In accordance with Article 61 of the Rome Statute, the Court's founding treaty, and Rule 1211 of the Rules of Procedure and Evidence, the main purpose of this initial appearance is to answer 3 questions. Firstly, Ang purpose lang ng hearing ito para sasagutin lamang ang 3 tanong. Unang tanong, the Chamber must ensure that the person who was the subject of the arrest warrant has been informed of the crimes of which he is accused. okay, para siguraduhin nila na yung akusado na si Ginoong Duterte ay mainformahan kung ano ang kaso na nakalatag laban sa kanya sa chamber. Although hindi pa tawag ng arraignment yan, hindi pa sa pagbabasa, inform lang. Second, the Chamber must ensure that this person has been informed of his rights as recognized by the Rome Statute. Okay, pangalawa, informahan si Ginoong Duterte na dapat niyang malaman kung ano ang mga kanyang karapatan sa ilalim ng pag-trial sa International Criminal Court. Third, the Chamber must set a date on which it intends to hold a confirmation of charges hearing. Okay, ang pangatlo, mag-schedule sila kung anong petsa para magkaroon ng tinatawag na confirmation hearing. Sa Pilipinas, wala yan, confirmation hearing. Pero sa kanila, meron silang confirmation at ang purpose ay kumpirmahin ng prosecutor kung ano mga kaso isasampa nila. Pwede rin po mangyari dyan na sa 6 na binasa ko kanina na kaso na nakahanda, maaring tanggalin lang iba pag mahirapan sila magpapresenta, maaring isa na lang natira. O maaring 5 o 6 pa rin ang kanilang ipupush. Ganun po ang ibig sabihin confirmation hearing. At nakatalaga po ito sa September 23. Ipagpatuloy po natin. The Chamber notes that your counsel, Mr. Duterte, filed 2 motions, one in relation with today's hearing. And you may be aware that these 2 motions have not been accepted by the Chamber because of the nature of today's hearing. No further discussion on the matter is necessary during this hearing because, as I said at an earlier stage, the aim of this hearing today is to introduce the parties and to ascertain the charges and to set a date for the confirmation of charges hearing at a later stage. With regard to the first point, I recall that Mr. Duterte has received a copy of the warrant for his arrest and that a redacted version of the prosecution's application for the issuance of the warrant of arrest is public. I will now ask the court officer to read the charges against him. The charges will be read in English. Please, over to you. Okay. So babasahin ngayon ng korte, ng mga staff ng korte, ang mga akusasyon laban kay Ginoong Duterte. O makinig kayo. You, Madam Courtroom Officer. Thank you, Madam President. Your honours. On 7 March 2025, Pre-Trial Chamber 1 concluded that there were reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is criminally responsible pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute as an alleged indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder pursuant to Article 7(1)(a) of the statute as follows. A. Murder of at least 19 persons, allegedly drug pushers or thieves, killed by members of the Davao Death Squad in various locations in or around Davao City, Philippines between 2011 and 2016. So ang unang kaso, yung mga namatay na murder sa 19 katao, biro mo, dami namatay doon sa
Davao, 1,000 mahigit. Pero 19 lang ang ginamit na kaso ng prosecutor's office. So, yan ang yan ang mga una sa akusasyon. 19, nung mayor pa siya. B. Murder of at least 24 persons, allegedly criminals, such as drug pushers or thieves or drug users, killed by or under the supervision of members of the Philippines law enforcement, sometimes with the assistance of persons who were not part of the police, at various locations in the Philippines between 2016 and 2019. So, pangalawa, yung mga ibang na may pinatay na 25 katao, so mayor pa rin siya ng Davao City. Pero kung anong diferensya, anong pagkakaiba nung una na 19 pinatay at saka ngayon, medyo hindi pa natin klaro. Maliban na lang siguro, antay natin sa September 23 ang kasunod na hearing nito. Sana ba ko napindot ko? 7(1)(a) of the statute as follows. A. Murder of at least 19 persons, Ay, inulit ko lang. allegedly drug pushers or thieves, killed by members of the Davao Death Squad in various locations Yung una palang kaso, yung pinatay ng Davao Death Squad. in or around Davao City, Philippines between 2011 and 2016. B. Murder of at least 24 persons, Murder naman, ang pangalawang kaso, murder ng 24 katao. Ito naman pinatay ng mga pulis at saka mga hindi pulis pero kagrupo sila dyan. allegedly criminals, such as drug pushers or thieves or drug users, killed by or under the supervision of members of the Philippines law enforcement, sometimes with the assistance of persons who were not part of the police, at various locations in the Philippines between 2016 and 2019. Number 3. Merci beaucoup, Madame la... Thank you, Madam Courtroom Officer. Mr. Duterte, I'm not going to ask you to Ibig sabihin, sa 6 na count, 3 lang ang kaso na pinabasa. Okay. Tinatanong ngayon si Mr. Duterte dito. stand up because I know your condition, so I'm going to allow you to remain seated. You have just heard the reading of the charges, which are in accordance with the content of the arrest warrant you received. This means that you have been informed of the crimes of which you are accused. And this concludes the examination of the first point mentioned above. I will now turn to the second point, which concerns your rights as a suspect before this court. Ano bang karapatan ng isang akusado? Yan, makinig kayo sa ICC. I will summarize some of these rights, which are of particular importance at this stage of the proceedings. Those rights are as follows. You can benefit from the assistance free of charge of a competent interpreter and benefit Ibig sabihin, kung mayroong mga bagay na hindi niya maintindihan, pwede sa humirit ng interpreter, libre, walang bayad. from the necessary translations to meet the requirements of fairness. You have the right to have the time and facilities necessary to prepare your defense and to communicate freely and confidentially with the counsel of your choice. Binibigyan siya sapat na oras para i-prepare ang kanyang depensa. At makapag-usap siya sa kanyang counsel of his own choice. You have the right to remain silent, and you Ganoon din, meron din sila right to remain silent. cannot be forced to testify against yourself Tsaka meron din silang tinatawag na right against self-incrimination. You cannot be forced to testify against yourself. or to confess guilt. You can also make statements in your defense without taking an oath. Okay, pwede ka rin makadepensa para sa sarili mo, bis kahit hindi ka na manumpa. Karapatan din daw yan. In addition to any other disclosure provided for in the statute, the prosecutor must disclose to you, as soon as practicable, evidence in his possession or at his disposal that shows or tends to show your innocence or to mitigate your guilt, Okay. or that Gusto ko stress itong sinabi ng President ng Pretrial Chamber na hindi ino-observe sa Pilipinas ng mga korte. Sinabi niya rito na may karapatan bilang akusado si Ginoong Duterte na mabigyan siya ng mga maipakita sa kanya ng may karapatan siya. Wait.
Okay. May karapatan siya na ipersahin ang prosecutor o ang piskal na ipakita sa kanya, ipakita sa korte, anuman ang mga ebidensya na hawak ng prosecutor na posible or pwede na magwawalang sala sa kanya. Sa Pilipinas po, mali. Yan gusto ko i-discuss. Kasi sa Pilipinas ay obligasyon ng akusado magdepensa sa sarili. At kung meron mang itinatago ang piskal na ebidensya na sana kung alam lamang ng akusado ay siya ay absuelto, ay bawal sa International Criminal Court. Pero sa Pilipinas, nangyayari yan. Yung sinasabi ng International Criminal Court, yan po ay yung kung may hawak ang piskalya na ebidensya na makapag-acquit o absuelto sa akusado, obligado ang prosecutor na ipakita ang ebidensya na yun. Hindi sila pwede magtago ng ebidensya dahil pabor sa akusado. That was ruled in Brady versus Maryland ng United States Supreme Court. At inutusan ng mga prosecutor sa buong Amerika, bawal kayo na magtago ng ebidensya na posibleng gagamitin sana ng akusado na maabsuelto ang akusado. Pero dito sa Pilipinas, ginagawa yan. Nangyayari yan. Okay? Nag-stress lang ako dyan para lamang maintindihan ninyo kung gaano kasama ang ating sistema ng katarungan sa Pilipinas. That could undermine the credibility of the evidence against you. At the confirmation of charges hearing, you can contest the charges, challenge the evidence presented by the prosecutor, and present evidence. There will be no trial if the charges are not confirmed or if the proceedings against you are completed. You have the possibility to make an application for interim release pending trial. And finally, Mr. Duterte, you have the right to be informed as soon as possible and in detail of the nature, cause, and content of the charges in the language that you fully understand and speak. Counsel, have you Pares din sa Pilipinas na may karapatan siya mainformahan kung anong mga nature and cause of accusation against him. understood? Yes, we're listening, ma'am. We're listening. And before it ends, may we be allowed to present the manifestation on the circumstances. Okay, ito na. Pakinggan nyo si Attorney Salvador Medialdia, abogado ni Ginoong Duterte, na instant by reason of emergency, binigyan siya ng accreditation na tumayo bilang abogado ni Duterte. So ang sasabihin niya rito, dito niya ngayon inanunsyo sa pre-trial chamber na ang intention ni Duterte ay patunayan nila na siya ay kinidnap ng mga Philippine National Police at isinubo doon sa eroplano na pribado na pag-aari ata ni Elizalde Co tsaka ni BBM. At ginastusan ni BBM ng pera para mailipad kay si Duterte. Biro mo yan, hindi mo lang pinagbigyan. O baka sana kung patas kayo, pinagbigyan nyo sana si Duterte. O baka gusto mahumiling ng remedyo sa korte natin tomorrow o next day o 1 week ka muna hawakan bago ka isusuko dun sa ICC. Besides, hindi nila sinunod ang Article 59 ng Rome Statute na nag-uutos na kapag maaresto ang isang wanted sa ICC ay dapat kung ano ang proseso sa ilalim ng batas sa kung saan siya naaresto, susundin. O di kaya dadalhin siya sa competent judicial authority. Pag sinabi mo competent judicial authority, korte po yun, hindi po piskal. Ang problema sa kanila ni BBM, hindi nila dinala sa korte. Ang lapit-lapit ng korte ng Pasay, hindi nyo dinala ron. Tapos, ang korte lang pala, ayon sa International Criminal Court, ang korte lamang na lokal ang pwede makapagbigay authority na bago isusuko sa ICC ang akusado ay siguraduhin muna ng korte ng Pilipinas o lokal ba na korte kung saang bansa man na ang warrant of arrest ay totoo na nanggaling mismo sa International Criminal Court at ito naman po ay kailangan
na mabigyan din ng o igalang din ang karapatan ng isang akusado hinuli na pwede po siyang magsampa na kung anong motion at nakalagay dyan sa batas mismo ng International Criminal Court na pwede manghingi ng piyansa si Duterte. Pwede rin siya magpa-house arrest in the meantime na habang dinidinig ang kanyang petition kung mayroon man siyang petition. Kaya nga, kung ako ang naging abogado niya, nung inaresto, alas 12 pa lang ng tanghali, nakapagsampa na ako ng writ of habeas corpus petition dito sa Pasay RTC. Dapat gano'n ang ginawa nila. Ang problema, palangan-langan sila. Hindi ko alam, nataranta lang siguro, napanik lang siguro, kaya hindi nila nagawa. At nung nagawa nila, iba pa yung sinampa na kaso, petition for certiorari and prohibition. So, sinampa nila, alas 5 magsasara ang Supreme Court, doon nila pinili na isampa. At ang pagsampa nila ay alas 4:47 na ng hapon. 13 minutos na lang natitira para umuwi ng mga justices. So, sayang. Hindi man lang ginalang ni BBM ang karapatan ng isang akusado sa ilalim ng International Criminal Court. Hindi pwede po sila maang-maangan kasi batas po sa atin sa Pilipinas, base po sa 1987 Constitution na tanging korte lamang ng Pilipinas maliban sa Senado at saka House of Representatives ang may kapangyarihan na magpalabas ng warrant of arrest. Ibig sabihin, hindi pwede po ang shortcut na galing sa International Criminal Court ay may warrant of arrest ay igagamitin mo kagad yun. Hindi po pwede gamitin yan. Dadaan ka muna sa Korte ng Pilipinas. So ngayon, sa Section 2, Article 3 ng ating Constitution na pinakamataas na batas sa Pilipinas, nagsasabi po, a warrant of arrest shall issue only upon probable cause to be determined personally by the judge. Upon the examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, describing particularly the things to be seized, the place to be searched. Ganun lamang po kasimple. Ngayon, hindi nyo pa maintindihan yan? Hindi nyo ba maintindihan yan, BBM? Ibig sabihin, hindi po automatic na kung may hawak kayong ICC warrant of arrest, ay gagamitin nyo na ngayon na pang-aresto. No, it is not. Very clear na ano lang ang pwede mag-aresto. Unang-una, yung kopya ng warrant of arrest na galing sa ICC na hinawakan nyo ay sa cellphone lamang nakita. Hindi nga certified true copy na papel talaga. Therefore, there is no way for us to say that the ICC warrant of arrest was genuine. If it is not genuine, then you cannot arrest a person by just the Xerox copy. O di kaya kopya lamang sa pinadala sa cellphone galing sa galing sa Netherlands. So iyan po, sana naintindihan yung ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin dito ay ginalang sana ang karapatan ng kahit sinong akusado, kahit sinong pumatay na tao na kapag arestuhin dapat nasusunod sa proseso, sa batas natin. So dahil dito, ang sasabihin ni Mijal Dia ay in-inform niya ang International Criminal Court Pretrial Chamber na ang kanyang client na si Digong Duterte ay kinidnap. Kaya kung kinidnap at mapatunayan nila na kinidnap, at kung mapatunayan na walang authority ang local court natin sa pagkuha sa katawan ni Digong Duterte, nagiging kidnapping na yun. Pag kidnapping, may legal detention na. At kung ganon, pwede makulong ng habang buhay ang lahat ng pulis na sumali. Lalo na si General Nicolas Torre. At yung mga abogado na nag-authorize kay General Torre na yung si Prosecutor General Richard Padulyon, delikado rin, matatanggalan ng lisensya at makukulong din siya sa arbitrary detention. Kasama rin ang kanyang USEC, si USEC Nicolas T, na nagsertipika pa na sinasabi niya daw na yung sinasabi ng competent judicial authority ay kasama na daw ang Department of Justice. No, no, no.
That is a big, big, big ignorance of the law that you are talking about, Yusek Nicholas T. If you want, we can debate on that. Live, sa live stream ko o kaninong live stream, debate tayo. Na ang tanong lamang ay, pwede ba makonsidera na competent judicial authority ang DOJ o hindi? Ganoon lamang. At ang sagot ko dyan ay hindi pwede. Iba yung judicial power, iba yung judicial function, iba po yung DOJ function. Ang DOJ function ay executive function lang yun. So, ang judicial authority ay mga judge yun. So, ngayon, bakit naman inuutos ng International Criminal Court? Dahil nirespeto ng Rome Statute na kada bawat bansa ay may sari-sariling batas kung paano makapag-aresto sa pamamagitan ng warrant. At kinikilala naman ng International Criminal Court na sa lahat ng bansa ay isa halos ang pamamaraan. Kailangan judge lamang ang pwede magpapa-aresto. At kung sasabihin mo yung fiscal, ang sinasite pa ni grossly ignorant attorney Nicholas T. ay yung mag-inquest daw, kung may preliminary investigation, nagdidesisyon sila kung kakasuhan yung tao hindi sa korte. Nunca. That is not correct. I'm sorry to tell you. Ang inyong trabaho ay magdetermina kung sinong kakasuhan. At ang trabaho na kung sino magpaparesto ay korte na. Kung umayon ng korte sa inyong rekomendasyon, saka pa lamang mapalabasan ng warrant of arrest ang akusado na sinasampahan nyo ng kaso. Hindi humihiwalay sa sitwasyon ng akusado si Duterte sa panahon na yun. Kumbaga, parang inaakusa lamang siya ng International Criminal Court. So with that alone, you cannot arrest and pick up a person. Hindi yung pwede isasakay nyo pa sa aeroplano na binayaran ng Philippine government. Ibig sabihin po, interesado talaga, walang ibang interesado sa pagkakulong kay Duterte, kundi po yung si BBM. Ang hinahabol lamang po niya dyan, kung bakit nagmamadali siya, ay kasi kailangan matalo mga kandidato ng mga maka-Duterte. At kung matalo, mananalo ang kanyang kandidato. See, the sinister plot, the ill motive behind. Oh, huwag nyo na iboto lahat ng BBM na kandidato. Isama nyo rin pati mga Duterte, huwag nyo iboto lahat. Ang kapakanan ng bansa ay dapat nila inisikaso. Ang kailangan ng bansa ay katarungan sa pagpapatay sa mga taong pinatay dun sa war on drugs. Ngayon, binababoy nila ni Marcos. Halimbawa, yung argumento nila ni Villaldia na kung saan dapat ipawalan ng sala at hindi pwedeng lilitisin si Ginoong Duterte dahil mali ang pag-aresto, delikado na naman tayo. O, ito, pakinggan natin yung argumento ni Attorney Salvador Villaldia na siyang may automatic accreditation para umapir sa International Criminal Court. At pinakita niya yung normal na galing ng Pilipino na abogado ay lutang na lutang ang galing ng abogado sa International Criminal Court. Behind the delivery of Mr. Duterte in this chamber. Oui, maître, je dois d'abord demander... Yes, counsel. This is as part of the procedure. And as we've said since the very outset, I need to ask Mr. Duterte himself to make observations as to the condition of his surrender to the court and the conditions of his detention at the detention facility of the court since his arrival. If he can please tell us these details. Can I do it for my client? Thank you. Can I... Oui, maître. Oui. The presiding judge. Yes, counsel. Yes, Your Honor. Please. 2 days ago, the whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling.
two troubled entities struck an unlikely alliance. An incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts and a legal show today on the other hand. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. ICC private jets do not drop out of the thin air. That jet which received my client was coordinated in advance. The UAE is not a state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. Yet my client sat in transit in that country for more than 5 hours. I invite the registry's representative to present today in court to explain to the judges exactly how they believe this transfer was anything other than a gross abuse of process. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, he was taken to a hospital for observation. Only this morning have I met him for the first time with less than an hour to discuss legal issues. I have not been able to present him with a hard copy of the arrest warrant because we were not supplied with such. I have not even been able to explain to him what the prosecution requested when seeking the issuance of the arrest warrant. This is because the chamber only established a redacted version of the prosecution request last night. Other than to identify himself, my client is not able to contribute anything to this hearing. Most importantly, he is not able even to tell you that he has been informed of the charges as contained in the arrest warrant for a reason more pertinent to which I alluded in my written request to this honorable pretrial chamber this morning, and which is confidential in nature. Accordingly, I repeat my respectful request, which was rejected this morning, to postpone the substantive aspect of this hearing to the next week, when I will have the opportunity to sit with my client and to explain to him what a confirmation hearing is and what the disclosure is, and how the prosecution alleges that he committed crimes. I thank the court for its attention and regret to say that I do not have instructions to continue my submission any further today. Thank you. Okay, tapos na si si Salvador Villadea. Pakinggan naman natin yung president ng pretrial chamber na taga France. D'abord, concernant Thank you, Counsel. Now, with regard to the health issues of Mr. Duterte, I believe that the court has taken specific measures with regard to his health situation, and I note that subsequent to his arrest and when he arrived at the detention centre, the court's doctor was of the opinion that you were fully mentally aware and fit, and that you have undergone further checks and tests at the detention facility. And when you broached health matters, that's saying that you were not able to come to the hearing, the doctors who consulted with you were of the opinion that Mr. Duterte was not in a position to come to the hearing physically, but that if he gave a written permission, he would be able to take part via video link. Now, that is with regard to the health matters that you just mentioned. They are very important, especially concerning the matter of age. Now, with regard to the rights of Mr. Duterte, we have before us the registrar's or the registry's report that says that Mr. Duterte has been informed of his rights, including Articles 66 and 67 of the Rome Statute, and that that he is aware of his rights and that he is also aware of the charges against him. We have before us the report of the registry saying that he was also aware of the warrant of arrest in the English language and that he is very well versed in the English language. Once again, you have the possibility of these charges being read in English, which was the case today. I have read to you in the French language the rights that he has, Mr. Duterte, before this court. And I'd like to specify once again that this is an initial hearing in order for Mr. Duterte to be aware of his rights and the charges against him. And then there will be a full procedure that will unfurl
leading up to the confirmation of charges that will enable Mr. Duterte to raise all the matters that you have just raised with regard to the warrant of arrest, with regard to the crimes committed, with regard to the charges, and any other matters associated with his arrest, and the matters of jurisdiction of the court. You have the opportunity to do this throughout these proceedings leading up to the actual confirmation of charges hearing. Now, counsel, with regard to your request, Okay, klaro ko lang. Sinabi ni President Judge na sa confirmation hearing sa September 23, may opportunity na ngayon si Ginoong Duterte na ipresenta yung pagkidnap sa kanya. Ipresenta niya lahat. Kasama na yung mga substantive issues. Basta what is important to me here is, let us wait for September 23. Manood tayo ulit. Live yan. At ilalive ko rin at sasabihin dito ngayon kung may posible ba na mananalo si Duterte nang dahil sa kidnap siya? Hindi tama pagka-aresto. For another hearing to be held next week. Well, your initial request, that was. This was not accepted by the court. Now, you have seen the two decisions of the court that have been disclosed to you, and Okay, I just want to point out, hindi po kawalan kay Duterte. May iba tayo mga kaibigan ng mga vlogger. Unang araw pa nung kuno, ulat na talo na si Duterte. Ang dininay po sa request ni Duterte sa motion niya, yung ilipat siya ng hearing. Hindi na pumayag ang korte kasi handa na ang lahat. And besides, simple naman pag-usapan, alamin lang pangalan niya, kay kinuha yung kanyang birthday, kinuha kung saan siya pinanganak, at sinisiguro lamang na siya yung Rodrigo Roa Duterte na kinakasuhan. At basically, yan lamang po ang pinag-usapan doon. At ininforman siya, binasa sa kanya kung ano mga kaso sa kanya, hanggang doon lang. So, ibig sabihin, kinukonsidera ng korte na hindi naman talaga importante masyado na mayroong delikado na bagay na pag-usapan, kaya hindi na pumayag ang korte na ilipat sa next week ang hearing. Okay? you are aware of the fact that these two decisions were refused. And this is by dint of the fact that this first initial appearance hearing does not need much preparation, as I have said to you on a number of occasions. I am now going to move on to the third stage, which is to set the date for the confirmation of charges hearing. After assessing all factors, including the need for the parties and participants to adequately prepare, as well as Mr. Duterte's rights, including his right to be tried within a reasonable time, the date for the commencement of the confirmation of charges hearing is September the 23rd, 2025. I would add that in accordance with Rule 1217 of the Rules of Procedure and Evidence, this date may be postponed by the Chamber depending on the progress of the proceedings, either on its own motion or at the request of the prosecutor or the defence. Before concluding this hearing, I would like to inform the parties of the next procedural steps. First, I would like to recall that in accordance with Rule 1212B of the Rules of Procedure and Evidence, the Chamber holds status conferences to ensure a small exchange of information under satisfactory conditions. These conferences are organised either ex officio or at the request of the prosecutor or the defence. Secondly, a set of decisions will be taken in a timely manner to ensure that the proceedings progress smoothly and expeditiously. More specifically, I am referring in particular to a decision on the arrangements and procedure for the disclosure of evidence, and a decision setting a timetable for the disclosure of evidence in such a way as to ensure orderly and efficient disclosure between the parties. In this regard, the Chamber orders the prosecutor to begin disclosing today the information on the basis of which the warrant of arrest was issued, and to complete this disclosure no later than within the next 7 days. The Chamber will also issue a decision on the participation of the victims who, according to the statute of the court and to the extent permitted by the Chamber, are authorised to present their views and concerns at this stage of the proceedings. We have come to the end of Mr. Duterte's first appearance hearing. I would like to thank all the participants in this hearing, the interpreters and the stenographers. This concludes today's so hearing. yan ang panghuling hearing. Yan lang, tapos ng hearing. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung petsa nung kasunod ang hearing. Ito po yung kasunod na hearing. Tandaan nyo araw-araw po ang hearing. Ito, ipakita ko sa inyo yung schedule. I-screenshot ninyo yung schedule ng hearing para sa sunod manood tayo. Ayan po, sunod na hearing 9:30 a.m.
September 23, 2025. Iyon ang time sa Netherlands. Confirmation of charges sa courtroom 1. 9:30 a.m. din ulit sa 24, kasunod na araw. Confirmation of charges, patuloy lang. So 9:30 a.m. din yung sa 25 September, pagpatuloy din. So 26, so ilang araw? 4 na araw ang confirmation of charges. Ang proseso na yan po ay para lamang malaman ng International Criminal Court kung ano ba talaga ang final decision ng fiscal. Ano bang mga kaso na gusto niya ikakaso? Yun lamang po ang proseso niyan. So kaya magandang hapon po sa lahat, sa ating mga nakikinig. Dito si Presperis, Gayle Robles, tapos sino pa? Si Zachary Fernando o Bobby. Si Automatic. Vic Relator, pasensya ka na Vic ha. Medyo ano lang ko kanina. Tapos Hermes Polyoso, good PM. Marilo Fabian, Presperes, kaya sana magkaroon ng requirement na isang abogado ang upong president at mga senador para di mangmang sa batas. Marby Rivera, pasensya ka na din Marby ha. Hindi kami maka-BBM, lalo hindi kami makadidiis. O kaya, ang problema lang ay okay, happy times, safe always. Ba't kayo nagagalit ka, Toto? Kasi wala, ang mga tanong kasi kanina, mga mali-mali Pasensya na lang. Medyo na-emotional ako. Sa Jomar D. Apolinar, birthday pala ni Kapersi kahapon. Sana mabigyan na siya ng justice. Birthday ba niya kahapon? Pasensya na, alamin ko. At saka birthday din ni Duterte ngayong March 28. So, Christopher Talabukon, magandang hapon, Engineer Dr. Kausing watching from Cabiao, Nueva Ecija. My second home, Cabiao. Marilo Fabian, kung pinaaral lamang sa bansa natin ang rule of law, kung pinairal pala, sana wala na tayong ganitong sitwasyon. Problema, rule of men kasi sa panahon ni Duterte, ang tingin niya sa kanyang sarili ay siya lang yung batas. Yun ang problema dyan. Tapos nung pumalit naman sa kanya, sila na yung batas. Kaya ang proseso sa sarili ng ating bansa, kung sinong naupo ay may tendensya na ugali na maniniris, mananapak ng kalaban. Ganon po nangyari sa atin. Philippe Sagalya, tama, rule of law ay hindi blind, no personality. Good afternoon. Tama po. Hindi tayo sa batas tayo sumunod, hindi sa tao. Marami kasi po iba nagagalit sa akin dahil tumitira ako, akala nila pro-BBM na ako or pro-DDS. Wala. Let me assure you, I'm not based sa tao. Doon tayo sa, kung si Attorney Libay pang sabi, issue-based tayo. Kung anong batas, yun ang ating ipapanaig. Okay? Tapos si Happy Time Always. Parang ikaw lang bukod tangi na ganyan opinion, so mali ang opinion ni SG. Pasensya na kayo, whatever his opinion is, I do not believe in that. Basta kasi sa akin, only the local court can have the authority to issue warrant of arrest. Tapos, pero ang problema lang natin dyan, malay mo, baka pwede namang moot an academic yan. Depende sa ebidensya ipapakita nila. Kung mapakita nila ni Duterte, sabi niya ipatawag niya daw si Bongbong Marcos para sa witness stand, para pa-open doon, para magsalita, para sabihin niya na siya ang nag-finance ng pera. Sasabihin niya kung sino may-ari ng eroplano na yon. Nasabihin niya na ang eroplanong yon ay binili galing sa flood control project na kinita ni Elizalde Co. Kaya yung Ako Bukol Party List na, huwag nyo na iboto na yan. Itodo nyo na sa bunyog para sigurado pa. Imordibal, Romel Bengson, good afternoon po, Dr. Engineer Toto, best lecturer of the law. Salamat po. Bagay ka maging juror. Imordibal, magandang hapon po, Engineer Toto. Noeli Clemente, nabubulagan ka na Toto. Alamin mo muna kung ano ang competent judicial. Ay, hindi po. Nag-aral po ako sa College of Law ng PLM. Isa lamang ang competent judicial authority. Ang tanging korte lamang. Hindi po pwede ang piskal. Tandaan nyo yan. Pangalandakan ko, itaya ko ang buhay ko dyan. Kasi hindi ko na may taya. Lisensya ko, wala na ako lisensya. So buhay ko na lang itataya ko dyan. So Presperis, illegal arrest has
tas panahon pa ng kampanya, kaya talagang ang problema lang ito, dinadamay nyo pati mga politika eh. Gusto nyo lang manalo para ay isipin ng Pilipino, boboto na lang kayo lahat kasi naaresto na si Duterte. Ganun bang iisip nyo? Sa totoo lang. O, di ba? Emilia Balderol Cabases, sabi niya, mali ka, Kausing. Kung mali ako, ano ang tama? With your respect, Emilia, I am more learned than you. I know the law. Gaya ko, nilecturean ko na kayo. Tama ang proseso sa batas sa Pilipinas, walang taong pwedeng arestuhin maliban lamang kung may utos ang ating lokal na korte. Therefore, hindi po pwede ang ICC na warrant magbasihan para mag-aresto sa tao. Ang ICC warrant, kung ako yung pulis, pupunta pa muna ako sa korte natin, ipresenta ko yung ICC warrant at manghingi ko ng search warrant na inisyu ng ating korte. Ganun lang ako, kasimple lang yan. So, Marby Rivera, pinipilit mong magtago na hindi daw siya DDS. Wala akong pakialam sa iyo, Marby Rivera. Emilia Baldirol. Ano kung DDS ako? Hindi naman ako DDS. Ano masama doon? Mas masama maging BBM. Kasi budol-budol. Noli Clemente, mas maraming magaling sa iyo na abogado na nagsasabing ilabas mo lahat ng abogado na sabing hindi bawal yun. I will shoot to them. Marilo Fabian, Delphin Rojas, mukhang malabo maka-alis Duterte sa sihag. Ay, talaga malabo sa tingin ko. Music Lover, Good PM Sir Tots at mga katots. Music Lover, Ma'am Marilo, Presperes, 3 judges na kumakalat na picture na parang amigo in Florida. Interesting. Tapos Delphin Rojas, doon na may schedule na sa September 23 po. So, Music Lover, Sir Marvin, Berip Segalia, saan ang yabang ng next wala na siya labang. Siyempre, kita mo na sukol na siya, sukol. Ferdinand San Juan, magandang tanghali, Atty. Toto, Dr. Toto, bunyog katotohanan, Kausing. Tamang proseso ng batas sa pag-aresto ng isang akusado, paggalang sa ating husgado. Ibig sabihin, hindi nila ginagalang ang ating korte. Inaresto ni Nick Torre, hindi niya ginalang ang korte natin. Na hindi man siya humingi ng authority ng korte. Okay, yun. Testingan natin, ha? Testingan natin. Tina-challenge niyo ako, kasuhan ko na disbarment yung 2 abogado diyan na si Prosecutor General Richard Padulyon at saka si attorney yung Yosek na si Nicolas T. Subukan natin. Tapos kasuhan ko ng kidnapping si General Torre. Subukan natin. Tapos ipadisbar ko rin si General Jean Fajardo. Kasi abogado siya, dapat may obligasyon siya na itatama ang lahat. Okay? Ganun lamang po. Magkasubukan tayo. Gagawin ko yan. Ngayong linggo tapos Lunes isasampa ko ng kaso. Harold Palubio, engineer, kapag si BP Sara ang magiging presidente sa 2028, please Toto Kausing, i-apila mo na. Hindi bali na, kahit hindi na ako mag-abogado, wala nang problema sa akin yun. Pwede naman ako mabuhay. Importante lang mabuhay. Music Lover, mabait pala si Mr. Duterte. Nagbilib ako, ang French pala, nahirap mag-pronounce ng Duterte. Duterte. Akala ko Duterte. Pero silent E lang ata yung dulo, Duterte. Tapos Music Lover, nanginginig ba si Mr. Duterte? Ari Aquino, buti pa si Tatay Digong nakakapasyal sa mga leader. Libre pa, pasyal. May gwardiya pa, may pagkain araw-araw, libre. Pre-transpo pa. Tapos si Marilo Fabian, garalgal yung mga boys niya. Oo nga. Kasi may sakit nga, may sakit pa siya. Glenn Joseph Cuevas, arte-arte. Alam mo kung bakit hindi po siya kumain ng mga pagkain na binigay sa kanya kasi sinabihan siya ni Sarah, huwag kang kumain ng pagkain na binibigay nila kasi baka lason yan. Si Glenn, baka daw pares na mangyari kay Paulo, Tantuco, nasobrahan sa coke, kaya namatay. Si Presperes, puro violations ang mga nabanggit.
sa Marilo Fabian. Pero sa September 23, diyan natin matunghayan kung ano ba talaga lahat ng mga insidente na kinakaso sa kanya. 6 na kaso eh. Tapos Aris Aquino, may Duterte have many more birthdays po to come, no? Sa March 28, birthday ni Duterte. Si Music Lover, si Rolando, si Vivian Saremo, Jerry Toto, kaya maawa lang ang ICC kay FPRRD kung nakikita ang mga alyansa ng mga Duterte. Vivian Saremo, pauwi na lang siya. Nepsi, maayong hapong katoto, watching from Papua New Guinea. Kalma lang, madami talaga mapang-asar dito sa comment. Di mo na makinig sa mga paliwanag mo. Wala naman. Pakinig. Ayaw naman nilang opinion ko. Nakikinig. Okay lang yan. Wala problema. Let us be happy. Let us all agree to disagree. Ganun lang yan. Ang agreement natin, andito ka, kontrahin mo ako, well and good. I do welcome that. Warren Sagrado, wala na ba kayong magagawa? Kaya kasi mga nasa ICC na, yun, wala na sa magawa. Let us see what happens kasi binring out na ni Attorney Miguel Dia ang pagkikidnap kay Duterte. Tapos sinabi naman ng President ng Court, pag-usapan yung pagkidnap na yan doon sa confirmation hearing sa September 23, September 24, September 25, saka September 26, 4 na araw sunod-sunod. Grabe sila mag-hearing, sunod na araw, no? Sa Pilipinas, ang tagal yan. So, si Warren Sagrado, ang ICC hindi sakop ng batas ng Pilipinas. Tama po kayo. Antonio Bensuceso, national interest ang concern kaya ginawa. Hindi naman national interest yun. That's not national interest because national interest can only be invoked kung mamamatay ang bansa kung hindi mo gagawin yun. Ganun po yun, Antonio Bensuceso. Hindi naman mamatay ang bansa. Pwede ka naman mag-invoke, apply ka ng warrant of arrest. Ganun lang po simple. So, Music Lover, ang magdidesisyon dyan kung legal o hindi, ang proseso ay ang ICC, hindi kung sino. Hindi, magdidesisyon ng ICC sa kanilang titingnan nila kung meron silang jurisdiction sa pagkatao ni Duterte. Kasi titingnan nilang ebidensya kung paano siya sinuko. Okay? So kung sa mata ng ICC, nasa kanilang desisyon kung tatanggapin nila yung pag-aresto o hindi. Pero sa katanggapin ba nila o hindi ang desisyon, sa bandang Pilipinas naman, wala tayong pakialam kung tatanggapin o hindi. Pero sa ilalim na batas, ay sinuway ni Nick Torre ang ating batas, ang husgado na nagsasabi, ang Constitution, sinuway niya sa pagsasabi na tanging warrant of arrest lamang ng lokal na korte ang pwede makapag-justify ng pag-aresto sa tao. At sinuway din yan ng Prosecutor General na si Attorney Richard Padulyon. So magsikap, subukan natin. I will file disbarment cases against you and I will file also criminal charges of kidnapping against you and against Attorney Yusek Nicholas T. Subukan natin, pati si Jane Fajardo. Subukan natin lahat. Kung nang mayabang kayo, kahit sino na lang, arestuhin nyo. Parang kay Kibuloy lang yan. Na may hawak kayo na aresto ng FBI, ng korte nun sa jury court sa California. Pwede na bang arestuhin si Kibuloy dito? Di ba kung hindi pa nagkaroon ng kaso na lokal si Kibuloy, hindi na aresto? Bakit hindi yung ginawa kay Kibuloy noon? Romel Bengson, Dr. Toto, mukhang may laban patuloy si Paradi sa nagiging sistema. O nga, kung wala sana, kung maayos sana ang sistema ng pag-aresto, wala na sanang kalaban-laban si Duterte. Sophie Star, thank you so much, Attorney, for a very clear explanation. Music Lover, kumbaga sa puso yan, ang may diskarte sa baraha ay ang player, hindi ang miron. Tama. Philip Bisagaya, dahil sadyang minadali, what then is the implication of not following? The implication is magiging illegal ang arrest. Kung illegal ang arrest, magiging void ang arrest. At kung void ang arrest, magiging void din ang acquisition of jurisdiction over the person of Duterte by the ICC. At kung walang jurisdiction, hindi nila pwedeng i-convict si Duterte. Papilitan sila magpalaya kay Duterte. Papilitan sila magpalaya. At anong gagawin? Mag-issue ng bago na tinatawag na warrant of arrest. At kung nasa Netherlands siya,
palayain siya sa loob pa na siya ng Netherlands, mag-issue ng alias warrant ang ICC at i-require nila ang prosecution sa ICC na humingi ng tulong sa mga korte sa Netherlands at ang korte ng Netherlands sa magpalabas ng warrant of arrest at hulihin siya ulit. Ganun dapat po. Hindi po pwede shortcut. Melvin Lactawan, go laban lang, Tatay Duterte. Antonio Vincosiso, President po ay architect ng foreign policy. Tama po. Black Spider 05, bring back home daw. Sabi ng mga DDS, si Tatay Diggs sa mismo nagsabi, haharapin niya ICC nung matapos na ang issue. Ay, ganun. Okay, sana i-waive na lang ni Duterte ang mandamento, ang pag-aresto sa kanya. Kung i-waive niya, wala na tayong issue. Sana i-waive na lang niya. Sabihin niya lang, okay na lang, kahit na hindi na kukontra. Diretso tuloy tayo ng harang ng trial. Dapat sana, okay lang sana kung gano'n. Black Spider 0543 lang ba? Yung makita na 25 nga lang, tapos ibig sabihin, nagtataka tayo, libo-libo ang pinikwento na maraming pinatay, tapos ganun lang karami ang kinaso sa ICC laban kay Duterte. Jose Salgado, sila lahat di sumusunod sa proseso noon at ngayong admin, kaya nagkagulo ang bansa natin. Ganon din si Duterte, wala ng proseso, patay kagad. Ron Robert Go, saan baka nakakita ng international na di marunong mag-English? Ay, akala mo kasi English lang lahat, hindi po. Mas mataas pa ang uri ng Pranses ng salita. Mas mataas ang uri ng salita ng Espanya. Oh, ang iba pa, yung German, iba pa yung language na yun. Marami kasi sa Europe, German ang salita. Ron Robert Go. Okay? Dada na isahan ng BBM si Duterte. Yun, nang-iisa. Traidor ugali kaya nang-iisa. Tapos, sino pa? Don Robert Go, Jose Floro Pornilas, Black Spider. Kaya mga Ron, bakit kaya nila sabi ng AGK? Ron Robert, sino pang iba? Bon Jovi, 19 plus 24, 43 nga lang eh. Tapos 30,000 ang patay. Ron Robert Go, tapos sino pa? Ben Reclamador, according to Google, a competent judicial agency can be any branch of government. It can be, but it is not. In the country, definition yan, ang judicial authority, judiciary lang talaga. Hindi po pwede yung piskal. Magpakamatay sila kung gusto na. Ay, nako. Presperes, nakakahiya ang Pilipinas, buong mundo, nakapanood. Nakakahiya po talaga Pilipinas. Ginawa niyo yung judicial authority, piskal. Kakahiya. Bon Jovi, yung warrant binasa sa cellphone. Cellphone nga lang binasa ni Torre. Black Spider 05, Ron, tama yung panindigan natin na walang warrant, ipakalat sa atin yan. Sino pa? Ibig sabihin, ganun-ganun lang tingin nyo sa Pilipinas, cellphone lang ang warrant of arrest. Hindi pwede yun. Dapat respetuhin nyo rin ang Pilipinas. LDP Gemini, salamat Katoto sa paglilinaw. Ma'am TV, international, tapos di marunong mag-English. Hindi po English ang pinakamagaling na lingwahe sa buong mundo. Pasensyahan nyo na ko. French yun, French. At sa kanilang tingin English, walang kwenta. Okay, Ben Reclamador. Sino pa? Virgilio Mauricio. Sino pa? Bon Jovi. Music lover. Sino pa? Iba? Si Yelsiu Navarro Falcasantos, Lorna Macawili, nabasa ko ng iba. Si Raquel Valmoria, Arax, papunta na ko dyan. Shout out kay Marvin Mauricio at saka yung anak na magiging ninong ako, si Marcus Mauricio. Sino pa? Blackbog Saddam, sir, pwede makapiansan si FRRD. Hindi natin malalaman. May kita sa Hague na po kayo magpakamatay. Virgilia Mauricio, anong goodbye?
Sino pa? LDP Gemini, Pastor Rodi Rabi, tapos si Ron Robert Go, Raquel Bauni, sana po ikaw ang magiging lawyer ni PRD. Sa totoo lang, kung maging abogado niya, may papanalo ko yun. Kung ako abogado niya, hindi na ako pwede. Pero pwede ako mag-appear doon. Bibigyan ako ng instant accreditation ng ICC. Oh. Oh, ano pa? Sino pang ibang gawin? Jamail Ali. O Jamail, mahapon na. To me, Doc, ang opinion mo po ang pinakatama na sa paraan at sa proseso na dapat ginawa ni BBM. Very good po ang analysis ninyo. Salamat po. Miyadakal. Salamat. Bernard Magtibay, attorney, hindi po naglalayo ang interpretasyon ninyo ni Attorney Libayan. Hanga po ako sa inyong dalawa. Patas po kayo tumingin sa mga isyu. Tama po. Isyu lang kami ni Attorney Libayan. Jamail Ali, para sa inyo po, ano ang legal remedy ni PRRD para makapagbalik sa Pilipinas? The remedy is motion to quash, to release Duterte as soon as possible because of the lack of authority to acquire jurisdiction over his person. So, diyan na bago sa basahan na formal, yun ang ititira nila. At kung mapilitan sila magpalabas kay Duterte because of the law. Jamail Ali, Sani, LDP Gemini, Presperes, political interest, Ed Erestain, yan ang tama na huwag iboto mga grupo ni BBM para sa Senado at pati lahat ng mga dala ng Duterte. Lahat. Kaya mamili na lang kayo sa mga ibang kandidato, mga baguhan. Wag lang si Willie Rebillame. Jose Rizal, Sunny Day, Vivian Saremo, konting maraming tao ang titignan ng ICC niyan. Lily Molina, attorney, matagal pa September 23, hindi pa pwede. Ay, silang next schedule po wala tayong magagawa. Mali ba yung arrest kay Kibuloy? Iba naman kay Kibuloy, ang pag-aresto sa kanya ay base po sa kaso sa Pasig. Base sa kaso sa rape. Hindi naman po yung base sa aresto na mandamiento di aresto na binigay ng California. Hindi po. Iba po yan. Music lover, mabuti at hindi na sa nagkaroon ng atraso si Digong, walang warrant ang iyong mga yun, basta isisilid na lang sa sako. O ganoon ka na mangyari. Baby girl, watching always and catching up other videos, sir. Tapos ko na, Canadian Milk Vlog, Dadada, no R6, Helen, mahina kaso si Panelo. Mahina kasi. Okay, Sanadi, Jamail Ali, music lover, tapos Albert Hilongo, huling halakhak kay Duterte. Baby girl, salamat po sa iyong palipad. Canadian Milk Bag, music lover, Angelito Fajardo, nga lawyer ni Gongdi. Bigti na lang, kaya butata, hindi mahirap masyadong bilib sa Russell Ceballos. Attorney, may video si Torre ngayon, sabi niya pwede arestuhin kahit walang warrant kasi nasa kampo pa ng nuwan na totoo. Ay, mali yun. Pasensya na, Nick, ha. Kababayan tayo pero mali pang ginawa mo eh. Canadian Milk Bag, tama ka. Good music lover. Jonathan Abillanida, pinili lang ng ICC ang mabigat na kaso kaya hindi dapat tag 30,000. Music lover, Sunny Day, Jamil Ali, ang Ampatuan massacre, mas marami pang pinatay. Oo nga, tama. LC Navarro, Godadada, Silent Scream, Canadian Milk Vlog, Rowena Mananis, mabuti pa sa Europe, mabilis ang hostisya. Canadian, Silent Scream, Joy Pacorsa, patas na katalaga, attorney, that's why I love you. Salamat po. Edsil Garcia, shout out, Dr. Kausig, music lover, Presperes, Nelson Dingding, Mike Banara, Dadada. Okay, out muna ako, ha, at may
mag-anak pa ko sa Binyag. Margarita Gomez, Kelby Vol, Byrel Bril, Vincent Igagamaw. Okay. Sino pa? Si Music Lover. Magandang hapon po. Magandang hapon. BBM, ikaw ang nagpapalpak sa kaso na to. Sana kung hindi nyo nagmadali, wala na sanang problema. Sana kumuha lamang kayo ng warrant of arrest sa korte sa Pasay. Ayos na sana.